Nang magising si Elton ay pumunta agad ito sa kusina. Medyo late na siyang nagising kaya inis siyang napatingin sa lamesa. Hana, nasan ka ba? Bakit walang pagkain dito? Malakas sa sigaw niya habang kinuha ang kanyang phone. Hana, bingi ka ba? Yung kape ko nasa na? Natigilan si Elton at napatingin sa sala. Ngayon niya lang naalala na wala na si Hana at pinalayas na niya. Napahinga siya ng malalim habang tumayo. Nawalan na rin siya ng gana na magkape at kumain. Kaya naisipan na lang nito na lumabas at pumunta na lang sa kanyang opisina. Hindi napansin ni Elton ang oras dahil sobrang busy siya sa pag-review ng mga proposal at ibang documents na kailangan niyang pag-aralan. Nang tumunog ang kanyang tiyan, ay napatingin siya sa mesa kung saan laging naroon ang mga pagkaing dinadala ni Hana sa kanya. Shit, bakit ko ba hinahanap ang pangit na yun? Inis na wika niya habang tumayo. Hindi kasi siya kumain kanina kaya nakaramdam na siya ng gutom. Naisipan ni Elton na sa restaurant ni Kate na lang kumain dahil masasarap ang mga pagkain doon. Alamin niyo kung nasan si Hana. Utos niya sa kanyang mga bodyguard bago siya pumasok sa kanyang kotse. Opo sir, sagot nila at agad na sumakay sa isang van. Sa restaurant tayo ni Kate, wika niya sa kanyang driver matapos niyang makaupo sa backseat ng kanyang kotse. Nang makarating sa restaurant ay giniyak agad siya ng isang staff papunta sa pinareserve niya. Natigilan naman si Elton nang makita nito si Flora. Wala ka yatang kasama ngayon sir, ngiting wika nito sa kanya pero hindi niya ito pinansin. Ako na mag-asikaso sa kanya, wika nito sa isang staff kaya iniwan sila nito. Habang nakaupo si Elton sa upuan ay nag-angat siya ng kanyang mukha at tinignan si Flora. Nasa na palang mga sponsor mo? Bakit nagtatrabaho ka na dito? Insulto na wika ni Elton, kaya nawala ngiti nito sa kanyang labi. Mahirap na ako ngayon, hindi mo ba nakikita? Sagot nito sa kanya, habang inabot ang menu. Bakit ka ba kasi nakikipaghiwalay sa kapatid ko? Ayaw mo ba sa itsura niya? Baka gusto mong ako na lang ipalit sa kanya? Inis na tumingin si Elton sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Mas mabuti pang si Hana ang kasama ko kaysa sayo. Hinampas ni Flora ang mesa kaya napatingin ng ibang mga customer sa kanila. Hindi mo ba nakikita na mas maganda ako sa kanya? Galit na wika ni Flora. Ano pong nangyayari dito? Napatingin si Elton sa lalaking lumapit sa kanila. Mr. Belsur, gulat na wika nito dahil ang akala niya itong asawa ng may-ari na si Kate. Tss, hindi siya si Sir Elmo, kaya huwag kang matakot sa kanya. Wika ni Flora. Bakit kayo pumayag na makapasok ang isang tulad niya dito? Galit na wika ni Elton habang kabado na tumingin ng manager sa kanya. Ang may-ari po ang nag-hire sa kanya, sir. Napakunot ang noon ni Elton dahil sa sinabi ng manager. At wala kang karapatang ipatanggal ako dahil hindi ikaw may-ari nito. Hirap na wika ni Flora at iniwan sila. Pasensya na po kayo sa kanya, sir. Hinging tawad ng manager. Ayos lang. Sagot ni Elton sa kanya. Nang matapos kumain si Elton ay agad na siyang bumalik sa kanyang kotse. Pero napakunot ang noon niya nang harangan siya ni Flora. Anong kailangan mo? Kunot noon ang tanong niya dito. Wala naman, gusto ko lang sabihin sa'yo na gusto kita, ngiting wika nito. Hindi kita gusto, kaya umalis ka na. Bakit hindi na lang akong pakasalan mo? Tutal, wala na kay ni Hana. Napangiti si Elton dahil sa kanyang narinig. Bakit naman kita pakakasalan? Ngising wika ni Elton sa kanya. Inis na napasigaw si Flora dahil sa narinig niya. Alam mo noon, nagagandahan ako sa'yo. Pero ngayon, mas maganda pa sa'yo si Hana. Wika niya at nilampasan nito. Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Wika nito muli kaya napahinto ulit si Elton. Aaminin ko noon, ayaw ko sa kanya dahil sa itsura niya. Pero habang nakasama ko siya, mas maganda pa pala siya kaysa sa'yo. Wika niya habang malakas sa sumigaw si Flora. Bawiin mo yung sinabi mo! Sigaw nito habang hindi na niya ito pinansin pa. Nang makapasok siya sa kanyang kotse ay tinawagan niya ang kanyang mga tauhan. Alam niyo na ba kung nasan siya? Tanong niya matapos sagutin ang kabilang linya. Sir, hindi po namin. Mahanap si Miss Hana. Sagot nito kay napakunot ang noon niya. Anong sinasabi mo? Asik niya rito. Bigla na lang po siyang naglaho na parang bulaser. Wala rin po makapagsabi sa amin kahit yung mga kapatid niya. Damit! Inis niyang pinutol ang tawag at muling lumabas. Nasaan ang kapatid mo? Galit na wika niya habang hinawakan ng pisngi ni Flora. Napangiti naman ito sa kanya habang tinitigan siya. Bakit mo naman siya hinahanap? Sabihin mo na sa akin kung nasan siya. Akala ko ba ayaw mo na siyang makita?
Napahigpit pang paghawak niya sa pisngi ni Flora dahil sa sinabi nito sa kanya. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Nasaan ang kapatid mo? Namilog ang mga mata ni Elton dahil sa ginawang pagtanggal ni Flora sa kamay niya. Shit, hindi ko inakalang malakas siya. Napatitig siya dito habang may ngiti pa rin ito sa kanyang labi. Wala na siya at huwag mo na siyang hanapin pa. Napakunot ang noon ni Elton dahil sa sinabi ni Flora. Anong sinabi mo? Bingi ka ba? Ang sabi ko, hindi niyo na makikita pa si Hana. Sigaw ni Flora at agad na tumalikod. Shit, inis niyang kinuha ang phone niya at muling tinawagan ang kanyang mga tauhan. Hanapin niyo si Hana at dalhin niyo siya sa akin. Asik ni Elton at muling pumasok sa kanyang kotse. Dam, ano bang pumasok sa utak mo, Elton? Bakit mo ba siya pinapahanap? Akala ko ba ayaw mo na makitang babaeng yun? Iho, sambit ng Lola Hailey niya nang makita siya nito sa sala. Kamusta ka? Mabuti at naisipan mo akong puntahan. Himig nagtatampo na wika nito sa kanya. Hindi naman sumagot si Elton at ngumiti lang ito. Ano problema? Nagangat siya ng kanyang mukha at tumingin sa kanyang lola. Elton, kilala kita. Hindi ka pupunta sa akin kung wala kang problema. Ngiting wika nito habang inalalayan niya itong umupo sa sofa. Alam mo, magkaiba talaga kayo ng kakambal mo. Dahil si Elmo, pupunta lang yan dito noon kung may nagustuhan siyang isa sa mga katulong ko. Iling na wika ng kanyang lola habang mangiti sa kanyang labi. Sabihin mo na sa akin na po. Napatingin si Elton sa kanyang kamay na hinawakan ng kanyang lola. May hinahanap ako pero masyado siyang mailap, wika niya habang lalong napangiti ang kanyang lola. Sabi ko na nga ba, iling na wika nito. Yung pinakasalan mo ba? Nahihiya na tumango si Elton sa kanya. Akala ko ba ayaw mo sa babaeng yon? Tanong nito habang hindi sumagot si Elton. Bigyan mo ko ng magandang dahilan para hanapin ko siya. Muling wika nito. Gusto ko kasing kumain lagi kapag siya ang nagluluto. Napakunot ang noo ni Hailey dahil sa sagot ni Elton sa kanya. Hahanapan kita ng pinakamagaling na chef. Ayoko, mas gusto ko siya. Tinitigan siya ni Hailey dahil sa kanyang sinabi. Nagsisisi ka na ba na pinalayas mo siya? Si Elton naman ang napakunot ang noo dahil sa sinabi ng kanyang lola. Alam mo, wika niya kaya muling napangiti ang lola niya sa kanya. Apo, lahat ay nalalaman ko at wala kayong maitatago sa akin. Kung ganun, pwede mo bang hanapin siya, lola? Wika ni Elton habang siya nang humawak sa kamay ng kanyang lola. Hindi siya mahalaga sa'yo, kaya bakit ko siya hanapin? Lola, hindi napigilan mapahalakak ni Hailey dahil sa sinabi ni Elton. Ako nang bahala. Ngiting wika niya dito. Salamat, Lola. Ikaw pa, alam mo naman na mahal ko kayo. Wika ni Hailey habang niyakap si Elton. Hi! Napatingin si Elton kay Francine habang nasa gilid ito ng pinto sa kanyang kondo. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya habang napatingin sa paligid. Masyado kasing tahimik kaya napakunot ang kanyang noo. Kanina ka pala kita hinihintay, wika ni Francine. Kaya muli niyang binalik ang kanyang phone sa kanyang bulsa. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? At paano mo nalaman ang condo unit ko? Tanong niya habang binuksan ang pinto. Sinabi sa akin ni Hana, sagot nito kaya natigilan siya. Alam mo, tanong niya rito habang nilingon niya ito tumango. Ano kailangan mo sa akin? Muling tanong niya. Pwede bang tumuli na muna tayo? Wika nito. Tuloy ka, wika ni Elton kaya pumasok at umupo sa sofa. Bakit sinabi ni Hana sa'yo kung nasan ako? At bakit mo tinatanong sa kanya? Tanong ni Elton habang umupo ito sa kanyang tapat. Gusto ko lang kasi magpasalamat sa'yo. Napakunot ang noon ni Elton dahil sa sinabi ni Francine. Pasalamat? Saan? Napangiti ito sa kanya at tumayo. Sa pagtulong mo sa akin noon, wika nito at lumapit sa kanya. Wala yun, isa pa tapos ka na rin naman na magpasalamat sa akin. Wika ni Elton at tumayo. Ayaw niya kasi sa kinikilos ni Francine. Sa lahat kasi na ayaw niya yung mga babaeng nagpapakita ng motibo sa kanya. Hinahanap mo raw si Hana? Lalong napakunot ang noon niya dahil sa tanong nito. Paano mo nalaman? Alam ko kung nasan siya. Gusto mo ba siyang makita? Ayaw ko na puntahan siya. Sabihin mo na lang sa kanya na gusto kong puntahan niya ako sa opisina ko. At sabihin mo na mas dodoblihin ko pang sahod niya. Pansin naman ni Elton na natigilan to dahil sa kanyang sinabi. Gusto niya kasi na ikaw ang pupunta sa kanya dahil nagtampo siya sa'yo. Napangisi si Elton dahil sa sinabi nito sa kanya. Wala akong pakialam kung nagtatampo siya at sino ba siya para magtampo? Sagot ni Elton.
Kung ganon, sumama ka na lang sa akin. Ayaw ko, bakit naman ako sasama sa'yo? Kunot noon na tanong ni Elton, kaya inis niyang tinignan ni Francine. Kaya pala, ngitingwi ka nito sa kanya kaya lalong napakunot ang noon ni Elton. Shit! Inis na sigaw ni Elton habang may pinamoy si Francine sa kanya. Ang tigas kasi ng ulo mo, ayan tuloy ang napala mo, ngitingwi ka niya. Bro, malakas na sigaw ni Elmo dahil hindi niya makita si Elton. Hindi rin to sumasagot sa mga tawag niya, kaya naisipan niya na punta dito sa kanyang kondo. Alam niya kasi na kapag ganitong oras ay nasa kondo niya lang ito. Tanungin niya yung mga bodyguard niya, utos niya sa kanyang tauhan dahil hindi niya makita si Elton sa loob. Sir, malakas na sigaw ng kanyang tauhan kaya agad siyang lumabas. Bakit? Anong nangyari? Taka na tanong niya dito. Ang mga tauhan po ni Sir Elton, wika nito kaya dali-dali niyang pinunta ng isang unit na nasa kanilang harapan. Shit, buhay pa bang mga yan? Tanong niya sa kanyang mga tauhan. Opo sir, mukhang nakatulog lang sila. Sagot ng tauhan niya kaya dali-dali siyang bumalik sa loob ng condo unit ni Elton. Agad niyang tinignan ang lahat ng kuha ng CCTV footage pero wala siyang makita. Fuck, sino bang gumawa nito? At nasaan ang kapatid ko? Kinuha ni Elmo ang kanyang phone at tinawagan ng kanyang ama. Matapos niyang makausap ang ama niyang si Gian, ay inutusan niya ang kanyang ibang tauhan para tingnan ang lahat ng kuha ng CCTV sa labas ng kondo. Kuya, napating siya kay Jason habang papalapit ito sa kanya. May alam ka na ba? Tanong ni Jay sa kanya kaya agad na umiling si Elmo. Paano nangyari yun kuya? Alam natin sa ating apat si Kuya Elton ang magaling. Kaya paanong naisahan siya ng mga kidnappers? Napakunot ang noo ni Elmo habang napatingin ito kay Jason. Anong pinagsasabi mo? Kuya, nawala nga si Kuya Elton hindi ba? Kaya malamang may kumidnap sa kanya at sa tingin ko, isang expert ang gumawa nito sa kanya. Tama si Jason kuya dahil mas mautak pa siya kay Kuya Elton. Pwede bang manahimik na lang kayo at sa tingin niyo ba talaga maiisahan niya si Elton? Kayo na rin ang nagsabi na mas magaling siya. Wika ni Elmo sa kanila habang napakuyom ang kanyang kamao. Dad, may balita ka na ba kay Elton? Tanong ni Elmo nang makarating siya sa kanila. Umiling naman ang kanyang ama sa kanya kaya napakunot ang noon niya. Ano? Huwag niyong sabihin na hindi niyo siya nahanap. Huminahon ka na muna Elmo. Wika ni Gian sa kanya. Huminahon? Dad, paano ko hihinahon? Hindi pa nga natin nakita si Elton. Elmo, napalingon si Elmo nang marinig niya ang kanyang ina. Mom, bakit wala kayong ginagawa? Mangiyak-ngiyak na wika ni Elmo sa kanyang ina. Alam niya na matapang at magaling si Elton sa lahat pero hindi niya pa rin maiwasang mag-alala sa kanyang kapatid. Huminahon ka nga? Ano ba yung pinagsasabi mo? Elmo, gumawa na kami ng paraan para mahanap ang kapatid mo. Paano kung mapahamak siya? Sino ba kasing gumawa nito sa kanya? Galit na wika ni Elmo habang sinuntok ang pader. Wag na wag lang siyang magpapakita sa akin dahil sisiguraduhin kong ililibing ko siya ng buhay. Tama na yan Elmo, kanina ka pa hinahanap ng asawa at ng anak mo. Mas mabuti kung umuwi ka na muna. Wika ni Gian kaya napatingin siya sa kanyang ama. Paano ko uuwi sa bahay dad kung hanggang ngayon hindi pa natin nakikita ang kapatid ko? Lumapit si Gian sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Magtiwala ka sa amin anak, kami nang bahala. At sinisiguro ko sa iyo na uuwing maayos ang kapatid mo. Titinguwi ka ni Gian sa kanya kaya tumango siya. Isa tayong wang, Elmo, kaya huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako papayag na may mapahamak sa mga anak at apo ko. Wika ni Shira habang napakuyom ang kamao niya. Elmo, napatingin si Elmo sa pinto ng kanilang bahay habang nakatayo doon ang asawa niyang si Kate. Kamusta si Elton? Tanong nito habang humalik si Elmo sa kanyang lobby. Wala pa rin kaming balita sa kanya. Malungkot na sagot ni Elmo sa kanya. Ano? Pero paano nangyari yon? Hindi ba marami siyang kasamang bodyguard? Yun nga rin ang ipinagtataka ko dahil tulog silang lahat sa kanilang unit. Alam na ba ng mga batang nangyari kay Elton? Tanong niya kay Kate habang umiling ito sa kanya. Hindi ko sinabi, alam kong magiging malungkot sila at baka alis pa sila para hanapin ang Daddy Elton nila. Sagot ni Kate kaya napahinga ng malalim si Elmo sa dami ng kalaban namin lalo na sa negosyo. Hindi ko mahulaan kung sinong gumawa nito sa kanya. Wika niyang muli habang umupo ito sa sofa. Hindi kaya isa na naman sa mga babae mo? Napakunot ang noon ni Elmo habang nagangat ng kanyang muka. Ano ba yung pinagsasabi mo? Elmo, alam ko na noon pa man si Elton ang taga-ayos ng gusot na ginawa mo. Lalo na sa mga babae, kaya hindi malabo na siyang balikan nila. Lalo na't magkamukha kayo.
Kunot noon na wika ni Kate habang bigla na lang napahagalpak ng tawa si Elmo. Wife naman, bakit ganyan ang iniisip mo? Natatawang wika niya. Habang hinila si Kate paupo sa kanyang kandungan. Bakit? Totoo naman hindi ba? Yung mga anak nga natin muntik na mapahamak dahil sa mga babae mo. Irap na wika nito sa kanya habang mahigpit niya itong niyakap. Bigla tuloy nawala yung takot na naramdaman ko dahil sa sinabi mo sa akin, wife. Mahinang wika ni Elmo habang sinubsob niyang kanyang labi sa batok ni Kate. Ano ba? Nakikiliti ako. Natatawang wika ni Kate sa kanya. Sundan na kaya natin ang mga anak natin. Bulong ni Elmo kay napalingon si Kate sa kanya. May sasabihin sana ako sa iyo, Elmo. Napakunot ang noon ni Elmo habang napatingin sa kanyang asawa. Ano yun, wife? Tanong niya habang napatingin sa kinuha ni Kate sa bulsa niya. Totoo ba to? Buntis ka? Tumango si Kate kaya agad niya itong binuhat. Bakit ngayon mo lang sinabi? Wala nga sana akong balak na sabihin sa'yo, lalo na ngayon at nawala si Elton. Malungkot na sagot ni Kate sa kanya. Nang magmulat ng mga mata si Elton ay agad siyang napatingin sa paligid dahil hindi gaanong maliwanag ang ilaw. Mabuti naman at gising ka na. Nagangat siya ng muka at pilit na inaninag ang mukha ng babaeng sa harapan niya. Flora, sambit ni Elton habang napangiti ito sa kanya. Kilalang kilala mo talaga ako, Elton. Kaya yan talagang nagustuhan ko sa'yo. Napakunot ang noon ni Elton na nakatali ang mga kamay niya at muli niyang tinignan si Flora. Bakit mo ko dinala dito? Pakawalan mo ko, Flora. Asik ni Elton habang masamang tinignan si Flora. Napahalakhak naman ito habang nakatitig sa kanya. Bakit ko naman gagawin yon? Bakit kita pakakawalan? Ngitingwi ka nito sa kanya habang hinawakan ng kanyang pisngi. Kung perang kailangan mo, handa kong ibigay sa'yo yon. Magkano bang gusto mo? Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang gusto ko ikaw. Manahimik ka, Flora. Taka na napatingin si Elton kay Flora habang nagsasalita itong mag-isa. Ilang beses na namin sinabi sa'yo na hindi mo siya pwedeng mahalin. Lalong namilog ang mga mata ni Elton habang nakatitig lang ito kay Flora. Tumigil ka, Kuya Harold. Alam mo bang kapag may ikasal kami ay gaganda ng buhay natin? Hindi na natin kailangan magtrabaho. Sinabi ko na sa'yo na hindi ka pwedeng magmahal ng isang belsur. Muli ang sigaw ni Flora habang napahawak to sa kanyang ulot muling sumigaw. Huwag mo akong pigilan, Kuya Harold. At manahimik ka na lang sa loob ng katawan na to. Muling sigaw nito. Fuck, baliw ba siya? Bakit niya kinakausap ang sarili niya? Pasensya ka na, makulit yung talagang kuya namin. Itingwi ka ni Flora habang inayos niyang kanyang sarili. Alam mo, ang gusto ko lang naman ay pakasalan mo ko. Pero walang hiya yung Hana na yon. Panay ang pagpigil niya sa akin at alam mo bang ginawa nila? Ikinasal ka nila kay Hana. Nakakainis dahil ako dapat ang ikakasal sa'yo at hindi siya. Habang wika nito habang umupo sa isang upuan. Habang hindi pa rin makapaniwala si Elton sa nakikita niya kay Flora. Kung papayag kang pakakasalan ako ay ako mismo magpapakawala sa'yo. Muling wika ni Flora. Subukan mo lang kung hindi lagot ka kay mommy. Muling wika nito sa kanyang sarili. Tama na, bakit ka ba nangingialang Francine? Francine? Sambit ni Elton kaya napatingin sa kanya si Flora. Kilala mo rin ang malanding ito, hindi ba? Turo nito sa kanyang sarili. Ang ibig mong sabihin iisa lang kayo? Utal na tanong ni Elton habang napahalakak sa kanya si Flora. Hindi kami isa. Ikaw pala tong bobo't hindi si Hana. Sigaw nito habang nakapikit sa kanyang mga mata. Iisa lang ang katawan namin pero magkaiba kami. Kuha mo na ba? Pero, paano? Pwede bang huwag ka na lang magtanong at sagutin mo ng tanong ko sa'yo? Papakasalan mo ba ako? O makuku? Pwede ba, Francine? Huwag ka na munang lumabas. Sigaw ni Flora habang nakahawak to sa kanyang ulo. Pasensya ka na, Mr. Belsur. Masyadong makulit si Flora. Itingwi ka nito sa kanya habang inayos ito ang kanyang sarili. Francine? Sambit niya habang ngumiti ito sa kanya. Ako nga, mahinang wika nito habang muling umupo. Naguguluhan ka ba? Itingwi ka nito. Pasensya ka na sa ginawa kong pagdukot sa'yo. Kailangan kasi namin yung gawin. Lalo na't nakipaghiwalay ka kay Hana. Ibig mo bang sabihin, iisa lang din kayo ni Hana? Tanong niya habang tinitigan siya ni Francine. Katawan lang namin ang iisa. Alam mo naiinis kami sa kanya dahil pareho lang sila ni Harleen. Mahihina. Iling na wika nito sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Kunot noon na tanong ni Elton sa kanya. Alam mo bang matagal na sana na gusto ni Mommy na dukutin ka?
Pero ang baliw na Hana na yon, siya lagi ang pumipigil sa amin. Kahit nga sinasaktan mo na siya, ikaw pa rin ang iniisip niya. Hindi ba ang laki niyang tanga? Muling wika nito sa kanya. Ang akala noon ni Elton ay isang mahinin ni Francine pero mali siya. At lalong hindi niya inakala ng mga kapatid na sinasabi ni Hana ay iisa lang at lahat ng yun ay puro siya. Heidi, lumabas ka na nga para paglutuan siya. Alam mo naman na hindi ako marunong nun. Isa pa baka masira ang beauty ko. Paano pa ma-inlove sa akin ang boyfriend ko? May hingwi ka nito at talaga ako kapag kailangan ko magluto. Bakit ba kasi ako nalang lagi? Nakakatamad na nga magpanggap bilang si Hana dati. Wika nito at napatingin sa kanyang suot. Wala man lang talaga kayong balak ng palit ng damit. Damit? Sino bang kinakausap mo? Inis na tanong sa kanya ni Elton. Manahimik ka na nga lang dyan kung ayaw mong ikaw ang lutuin ko. Singhal nito sa kanya. Manahimik ka lang dyan dahil ayaw ko ng maingay. Naintindihan mo ba? Muling wika nito sa kanya habang hindi niya ito sinagot. Ilan ba talaga sila? At bakit wala si Hana? Sino bang totoo sa kanila? Narito ng pagkain mo. Kumain ka na. Wika nito habang nilagay sa sahig ang tray na may lamang pagkain. Paano ako kakain kung nakataling mga kamay ko? Asit niya rito. Ewan ko, bakit hindi mo subukang kumain na parang aso? Natatawang wika nito sa kanya. Anong sinabi mo? Kahit nisigaw ni Elton sa kanya, napakunot naman ang noon ni Elton nang makita niya na muli na naman tong napahawak sa kanyang ulo. Huwag mo siyang pakawalan, Hana. Kung hindi malalagot ka na naman kay mommy. Sigaw nito habang nakahawak pa rin to sa kanyang ulo. Nakalimutan mo na bang mga pasa at latay sa katawan mo, Hana? Gusto mo bang madagdagan ulit yon? Napasigaw ito habang nakayuko na sa sahig. Hoy, ayos ka lang ba? Utal na tanong ni Elton habang nakatingin sa babaeng nasa sahig at hindi na nagsalita pa. Sir Elton, mahinang sambit nito habang dahan-dahan na tumayo. Hana, sambit niya dito habang nakikita niyang hinang-hina ito. Pasensya ka na, hindi ko kagustuhang makuha kanila. Iyak na wika nito habang nilapitan ng tray na may pagkain. Hindi kita pwedeng pakawalan, Sir Elton. Patawarin mo ko. Hikbing wika nito habang pinunasan ng kanyang mga luha. Susubuan na lang kita. Hindi ka pwedeng magutom, baka magkasakit ka. Wika nitong mulit kinuha ang kutsara at tinidor. Nakatitig lang sa kanya si Elton habang hinihipan ng pagkain sa kutsara at inumang sa kanyang bibig. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Elton habang nagyukuto sa noon niya. Itong gusto ni Mommy. Hindi ko alam kung bakit niya to ginagawa. Ang gusto niya ay makuha ka dahil pumalpak ako. Pumalpak? Ulit na wika niya habang tumango si Hana sa kanya. Kainin mo na muna to. Napatingin si Elton sa kutsara at binuka ang kanyang bibig. Nang malasahan niyang pagkain ay kunot-noo siyang napatingin kay Hana. Nagpapanggap ka lang ba? Wika niya habang umiling to sa kanya. Alam ni Heidi kung paano ako magluto, Sir Elton. Mahinang wika nito, napatitig naman sa kanya si Elton dahil nakikita niya ritong sinseridad sa mga mata ni Hana. Ayos ka lang ba? Tanong niya at napansin niyang natigilan to. Ayos lang po ako, Sir Elton. I'm sorry, Hana. Muling nag-angat ng mukha si Hana dahil sa narinig niya mula kay Elton. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko alam na may pinagdadaanan ka. Ayos lang yun, hindi mo kailangang humingi ng tawad, Sir Elton. Kasalanan ko naman. Putol ni Hana sa sasabihin niya habang muli nitong inuma ang kutsara sa bibig niya. Nasasaktan ka ba sa tali mo? Mahig, tumigil ka Hana, hindi ka pwedeng maawa sa kanya. Malakas sa sigaw ni Hana habang nabitawan nitong hawak nitong kutsara. Gusto mo ba talagang mabugbog? Tama na. Parang awa niyo na, tumigil na kayo. Iyak na wika nito habang nakayuko sa sahig.